Alright, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga sulok din ng ating mundo. Sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy 36th birthday kay Cliff Richard. Siya ang eldest son ni Ma'am May Agnes Stochi na nandyan sa Dubai, UAE. Siya nga pala, di ba merong singer na Cliff Richard? If I remember it correctly. Di ba meron po na singer? So anyway, happy birthday again kay Cliff Richard. At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Siam Pagita. Meron siyang 44 na mga comments. Nandyan din si Shane Sibal, meron siyang 37 na mga comments. Joy Manipis, meron siyang 24 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 17 na mga comments, and Mary Luna Yurag, meron siyang 11, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, I am very sure na nakita nyo ng lahat yung nangyari sa impeachment hearing kahapon doon sa Senado. Diba? Nandun po itong si SDO Gina Acosta, yung tauhan noon ni Sara Duterte. Yes, siya ho ay isang hostile witness doon. Anong ibig sabihin ng hostile witness, Sir Ivan? Siya yung witness ng prosecution panel, pero ang kanyang interest ay doon sa defense team ni Sara Duterte or doon kay Sara Duterte. So yan po ang ibig sabihin ng hostile witness. Siya ho ay tauhan ni Sara Duterte until now. Pero ang nangyari, siya ho ay niligwak ni Gina Acosta. Itong si Sara Duterte, siya ho ay nilaglag ni Gina Acosta. Kaya nga 'di ba binansagan talaga si Gina Acosta ng Woman of the Day? Sakto ba 'yun? Woman of the Day? Bakit Woman of the Day, Sir Ivan? Kasi hindi naman hour 'di ba? Woman of the hour. Hindi bagay. Bakit? Kasi nga talagang pumutok 'yon the whole day and until now. Kaya Woman of the Day itong si Gina Acosta. Nilaglag si Sara Duterte. Ibig sabihin yan, tapos na ho itong si Sara Duterte. Tapos na ang laban. Kasi nga si Gina Acosta, kanyang kinumpirma na mismo itong si Sara Duterte ang nagbigay sa kanya ng utos o nag-utos sa kanya na ipa-encash yung 135 million pesos. At saka ibigay doon kay Colonel La Chica sa inilagay ito sa 4 na duffel bags. Kumpirmado na si Sara Duterte ang nag-utos sa kanya. So wala na hong palighoy-lighoy pa. Talagang nilaglag siya ni Gina Acosta. Diba? Pero siyempre isipin nyo ho, ito ho ay tauhan ni Sara Duterte since mayor pa itong si Sara. Doon pa ito sa Davao, talagang hinasa na yan ni Sara Duterte. Alam na ni Gina Acosta yung pattern, 'di ba? Yung modus. Kaya nga 'di ba, siya ay in-import ni Sara sa Maynila. Dinala siya doon sa OBP kasi nga alam na ni Gina Acosta yung pasikot-sikot, yung pattern, kalakalan, ginagawang kalokohan ni Sara Duterte. Para siyang si Sulaika. So alam ho ni Gina Acosta lahat. Ang daming galit na mga DDS. So itong mga DDS, meron silang mga palusot. Ano na naman yan si Ivan? So mamaya pag-uusapan natin yan. So dito muna tayo ho. Atin munang i-acknowledge at saka i-shoutout kung sino yung nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So before natin i-announce kung sino nanalo sa ating pa-contest,
gusto ko muna pong pasalamatan si Ma'am Caroline Nangsin from Taiwan kasi siya yung nanalo sa Atepa Contest last time. So sabi niya, ibigay na lang daw sa ang kanyang premyo doon sa next na mananalo. Okay, so thank you so much kay Ma'am Caroline Nangsen. Okay, so ang nanalo sa Atepa Contest ngayong araw ay galing po sa comment ni Leonardo Manansala. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 110 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, no need nang kausapin pa ni PBBM si Inday Lustay pagkatapos ng lahat ng kahayupan ng mga Duterte. Well, yan ho ang gusto lahat ng mga loyalista o ng mga Marcos supporter. Yan ho ang gusto na hindi na dapat kakausapin pa ni President BBM itong si Sara Duterte kasi alam ho natin kung paano ginago, paano inalipusta, sinisiraan, tinarantado ni Sara Duterte itong si President BBM. 'Di ba? Kawawang-kawawa talaga si President BBM. Pero ang problema mga kababayan ko, napakabait ho ni President BBM. 'Di ba? Napakabait kasi ni President BBM. At sabi niya, 'di ba sinabi na ho yan ni Attorney Claire Castro na si President BBM handa ho siyang makipag-usap kanino man para mamaayos yung problema or para ba sa bansa natin, kung ano man yan, wala siyang pinipili, lahat kakausapin niya. Di ba sinabi ho yan ni Yusek Claire Castro? So malamang sa malamang, kung itong si Sara Duterte ay matuloy na siya ay makapag-meeting kay President BBM, malamang siya ho ay kakausapin ni President BBM, 'di ba? So, congratulations kay Sir Leonardo Manansala, siya ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. At siya po ay makakatanggap ng 250 pesos ipapadala natin through GCash. Okay, so ang next na merong maraming nag-like sa kanyang comment ay galing po sa comment ni Sam Pagita. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 70 lahat na nag-like sa kanyang comment. Kasi sabi niya, pray for our PBBM for his safety and more strength. Yes, sabay-sabay po tayong manalangin araw-araw. Ipag-pray ho natin yung safety, yung health ni President BBM. Ilalo na ang kanyang safety. Kasi marami pong nagtatangka na siya ho ay ipapatigi, siya ho ay tigiin. Kasi nga itong kampo ni Sara Duterte, nagmamadali kasi, di ba? Gusto kasi nila na ito si Sara ang install na bilang presidente kasi nga ang kanilang mga kalyado, marami ng kaso. Tinadtadan ng kaso, ang iba nakulong na. Kaya sila ay nagmamadali na gusto na nila na ito si Sara na ang presidente kasi nga para absuelto lahat ang mga kaso ng kanilang mga kalyado. Diba? So ipag-pray ho natin si President BBM. Okay, so mga kababayan ko, dito muna tayo ho sa statement ni Gina Acosta kasi meron akong napansin dito na mukha yatang hindi rin napansin ni Attorney Ligutan. So mamaya sasabihin natin kung ano yan. Okay? So for more details, let's watch this. How long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala niyo po ba, kasi kayo naglagay doon, maaalala niyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each? Basta mabigat po, Your Mabigat. Honor. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Di ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito? Wala, Your Honor. Oh, so sino yung nagkarga? Bali, ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyon na sa lahat na nailagay na po sa 4 na bag. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang 2 security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagtanaw sa duha ka security, Your Honor. Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash?
May naitulong ba si Ginoong Lemuel Ortonio? Wala po, Your Honor. Wala. Again, walang escorts, no request for escort. Di po ba? Wala, pero amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG. Isang driver. Duha, Your Honor. Two Dalawa. drivers. Okay. Aside from these two drivers, yung tanong ko is, aside from the two drivers, walang ibang membro ng BPSPG. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered, Okay. Counsel. What time did you leave the bank? Ano, Your Honor? Anong oras kayo lumabas ng bangko? Di ko exactly maalala, Your Honor. Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan? Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley. I or- did hear trolley as well, Counsel. I will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko, papuntan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan? Asked and answered, Your Honor. Attorney Gina, with the indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa 4 na bag. Tama po? Wala po, Your Honor. Wala Kasi rin di ko kadaog. wala rin binuhat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag. Wala, sabi, Your Honor. Ang nagbuhat, 2 security guard ng bangko. Sila po ang tumulong sila, Your Honor. Tig 2 bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit? Di kayo ko ka-remember kung nagamit sila og trolley, Your Honor. Ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang duha ka bag. Tapos, They drug- 2 bag kada guard. opo, Your Honor. Isahang labasan yung 4 na bag. Sabay po sila, Your Honor, at nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your Okay. Honor. Okay. Your Alright. witness, counsel. Now, so, paano nyo transfer, dinala, yung 4 bags na yan galing Land Bank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that? Gisakay. Sinakay sa Amo ang service, Your Honor. service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan. Opo. Ilang sasakyan kung meron man? 2, Your Honor. Kaninong sasakyan yung pinagsakyan ng perang iyan? Sa OBP, Your Honor. OVP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio? Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Kaya saan kayo nagpunta after that? Nagpunta po kami sa office po ng OBP. Office of the Vice President. Anong Sa- oras kayo dumating doon? If at all? Mga nakaabot mi dito mga 4. Umabot kami doon plus at 4. konti. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti? 4 plus ng 4 plus hapon. ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President? Kung meron man. Pagdating ko doon sa Port Law, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG. So, nang naka-arrive na kami sa fourth floor, Your Honor, open ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang 2 BPSPG, Your Honor, na ang bag makuha doon sa sasakyan, tapos ilagay namin sa trolley. And then? Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your Service Honor. elevator. Sakay Okay, na now. kami. Saan nyo dinala yung pera? Dinala ko po sa aking extension office, Your Extension Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo dun, please show the TSN, that's
Right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel La Chica. La Chica. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel La Chica. The question is, why did you have to call Colonel La Chica to inform him, Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante La Chica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Okay, so anong napansin mo doon, Sir Ivan? Doon sa part na inilagay na ni Gina Acosta yung mga duffel bags doon sa kanilang sasakyan. Di ba dalawa ho na DepEd na vehicles daw? Dalawa. So di ba tinanong siya ni Atty. Ligutan kung sino yung tumulong sa kanya para ilagay yung mga pera doon sa sasakyan? Sabi ni Gina Acosta, tumulong daw yung dalawang security guard ng bangko. Tumulong daw yung dalawang security guard. Kung babalikan natin yung sinabi ho ng dating manager ng Land Bank, yung si, if not mistaken, si Violeta Constantino ba siya o Constantina? Di ba sabi niya, tinanong siya ng prosecutor panel na tumulong ba daw ang kanilang staff na dalhin yung mga pera doon sa sasakyan ng DepEd. Anong sabi nila? Di ba hindi? Hindi tumulong. Tas bawal daw yan sa bangko. Bakit? Kasi sabi ho ng dating manager na para hands-off na sila. Hands-off na yung bangko. Kasi in case na mayroong problema doon sa pera, baka sasabihin kasi ni Gina Acosta na kulang yung pera, di ba? Akusahan nila kung sino yung tumulong. So yan pong ibig sabihin ho ng taga-bangko. Kaya bawal sa kanila na tutulong yung kanilang staff or security guard na dalhin yung pera doon sa sasakyan. Pero sinabi dito ni Gina Acosta, tumulong pala yung dalawang security guard. Sana tinanong ho ni Atty. Ligutan, kasama ba nila si Colonel La Chica nung kinuha nila yung pera doon sa bangko? Dapat tinanong nila. Diba? Bakit mo yan naisip si Ivan? Mamaya ipapatuloy natin yan. Kasi nga nakita ko rin yan doon ho mismo sa affidavit ni Madriaga. So sana tinanong yun ni Atty. Ligutan na diniretso ng tanungin yung si Gina Acosta na during nandun sila sa bangko, nandun na ba rin itong si Colonel La Chica? Kasi nga diba sinabi ni Gina Acosta na after that, tinawagan na daw niya itong si Colonel La Chica kasi handa na yung 135 million pesos na pera. Baka iba kasi talaga ang nangyari. Okay, so dito mga kababayan ko,
May mga palusot kasi ang mga DDS. Kasi nga 'di ba inamin na ho ni Gina Acosta na itong si Sara Duterte yung nagbigay ng utos doon kay Gina Acosta na magpa-encash ng pera, and after that, ibigay yung pera doon kay Colonel La Chica. So ang palusot ho ng mga DDS, ito ang kanilang bagong script. Ano yan si Ivan? Akala ba daw nila na itong si Ramil Madriaga ang bagman ni Sara Duterte? Diba yan ho ang kanilang sinasabi ngayon? Yan ho ang kanilang script ngayon. Pero ipapakita natin sa kanya kung ano yung sinabi ni Ramil Madriaga. For more details, let's watch this. On November 29, 2025, I executed an affidavit which was subscribed and sworn to before Attorney Cynthia Biñas Pentonal on the same day. In my affidavit, I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara Duterte, Sara, other members of their family, and their close associates. More specifically, I provided a personal account of the various works I did for the aforementioned individuals, including campaign and organizing activities, intelligence gathering and sabotage, and transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRD or Sara. I received through my counsel a copy of complaint dated March 4, 2026, filed by Sara or BP Sara herself before the Office of the City Prosecutor, Taguig City, for perjury. In her complaint, BP Sara reiterated that she has no personal or professional relationship with me. In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, BP Sara had no recollection of knowing, meeting, or interacting with me. 6. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Hence, I decided to execute a supplemental affidavit providing further details on the narration I made in my previous affidavit with additional accounts of other orders, tasks, or works given to me by either PRD or Sara, or BP Sara. Sometimes in 2018, PRD asked Sara, BP Sara, to go to his home in Taal Street, Bangkal, Davao City, to discuss upcoming local elections in Davao City, where BP Sara was going to run for re-election as mayor. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with BP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. 13. Furthermore, PRD also asked me to profile individuals associated with BP Sara, then again Mayor Sara, because she is his favorite among his children. PRD wanted Sara, BP Sara, in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. Number 14, sometimes in 2021, PRD gave me 25 million to purchase high-end motorcycles for Sara's use while she is in Metro Manila and other ordinary motorcycles for our group operations. 15. Hence, I bought two 2021 model Harley-Davidson motorcycles from a dealership in Green Hills, EDSA for around 2,500,000 pesos inclusive of accessories and around 2 million pesos exclusive accessories respectively. Both Harley-Davidson motorcycles were placed under the name of my son. I also purchased two 2021 model Ducati motorcycles from a dealership in Katipunan, Quezon City for around 3,500,000 pesos and around 2,300,000 pesos respectively. In addition, I also bought accessories for these Ducati motorcycles in the total amount of 500,000 pesos. Both the Ducati motorcycles were placed under my name. 17. Lastly, I also purchased 7 Yamaha NMAX motorcycles for the operation of Initiative for Social Justice Innovation and Progress Pilipinas, or ISIP Pilipinas. The remaining money was distributed to my colleagues in ISIP Pilipinas. 18. All purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRRD. In 2020,
I was instructed by PRRD and Sara to help form a group to support Sara's candidacy for president in the 2022 national elections. Hence, I helped establish and register a non-profit corporation called Initiative for Social Justice Innovation and Progress, or ISIP Pilipinas, Incorporated. But to us supporters of Sara, ISIP actually stands for Inday Sara is my president. I helped establish ISIP together with some friends of BP Sara and alumni of San Sebastian College of Law, SSC Law, including Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala of the Office of the Ombudsman and his wife, Aurea Fortuna Kilala. A screenshot of one of ISIP's video conference meetings where Sara and Attorney Ryan were present is here to attach as Annex B. A photo of Attorney Reynold Monsayac wearing an Inday Sara is my president is here to attach as Annex B-1. 35. I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of Sara and former associate dean of SSC Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. 36. Attorney Ryan and his wife became quite close to me and my family that they agreed to serve as godparents in my son's wedding. A photo of Attorney Ryan and Rhea taken during my son's wedding is here to attach as Annex C. Shortly after we organized ISIP, I was informed by PRRD that funding will be made available for the activities of ISIP through the contribution of his friends and supporters. One of those friends and supporters is Lin Wei Zhong, who was the financial officer of Parmalee Pharmaceuticals. Sometime in June or July 2021, PRRD informed me that someone will call me to directly coordinate the turnover of 175 million to fund ISIP's organizing efforts, promotional and campaign activities. Thereafter, a man called me to proceed to the basement parking of Seda Hotel, Quezon City, to pick up the said amount. Thus, I hurriedly went to the place with my cousin Rosendo Madriaga. As I recall, the money was placed inside several large backpacks and bags, which were handed to me at basement of parking of Seda Hotel, Quezon City. I loaded the same to my white Toyota Land Cruiser. Lin Wei Xiong was present when I received the said amount together with two other individuals. He then asked me where will the money be used. I informed him that this will be used to fund election of Sara, to which he replied, good, good. 40. I directly brought this money to my house for safekeeping. Thereafter, I used this money to fund the campaign activities of ISIP across the country and to establish, organize, and maintain its chapters for the purpose of promoting Sara's presidential bid in 2022 national election. Some of these chapters include Quezon, Binangonan, Bicol, Antipolo, Quezon City, Zambales, Leyte. The expenses for the activities include costs for merchandise, travel, accommodations, rental fees for offices, lump sum distribution to identified leaders who in turn pledged to organize for Sara in their respective communities, and allowances of volunteers and organizers. However, upon the request of Attorney Ryan, I personally delivered 15 million to him in his office at the Office of the Ombudsman. From time to time, PRD would talk to me to check if there is still sufficient funding for ISIP. When the initial amount funding ran out, I promptly informed him and he directed me to get another 100 million pesos from Maestrado Lim, who we call Tanda, at the Hyatt Regency in Bonifacio Global City, Taguig City. The money was placed in several bags and were handed to me by Maestrado Lim. Okay, so para maintindihan ng mga DDS, ang ibig sabihin ni Ramil Madriaga, isamares natin na itong si Ramil Madriaga, siya ho ay bagman sa panahon pa itong si Sara Duterte ay mayor ng Davao at saka ni Digong nung siya ay presidente pa. Gets ba natin? Si Ramil Madriaga, bagman na ho siya
na ito si Digong ay presidente pa at si Sara mayor pa ng Davao. Ipagpatuloy natin. Base dito sa affidavit ni Ramil Madriaga, nung time na itong si Gina Acosta ay nakuha niya yung pera na 135 million pesos, pinuntahan pala nila itong si Ramil Madriaga. Kasama itong si Kernel Dachica. Ito ho ang kanyang affidavit. Diba sabi niya, around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig City at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel Lachica and 2 DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Colonel Lachica handed to me portions of that money amounting to around 33 million pesos per duffel bag to be delivered to various people. O, di ba? Nag-coincide yung storya ni Gina Acosta at saka ni Ramil Madriaga. Ibig sabihin, nung una, direkta talagang bagman, allegedly bagman, itong si Ramil Madriaga, ni Digong at saka ni Sara Duterte. Kalaunan, through Colonel Lachica na. Gets na ba natin, DDS? Diba? Ibig sabihin niya, nag-coincide ho yung storya ni Gina Acosta at saka ni Ramil Madriaga. So, hindi na ho makakalusot itong si Sara Duterte. Yari na yari talaga. Tapos na ang laban. Diba? Sa mga kababayan ko, atin mo na hong i-acknowledge at saka i-shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan po kasama natin si Leonardo Manansala, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Kasama din natin si Samway Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Cybel Milo, Estrella Ramos, Ryan Inicosi. Hi to Mark Cruz from Davao City. Nandyan din si Lakaba Linda, Fibron Yula, Nida Grusman, hi to Rosie Bausa. I-shoutout natin sa Menes Borromeo, Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Beronidia Seriano, Gina G, Esther Hall, Boy Periera. Nandyan din si Suset Kunol, Mila Cristitan, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na issue, atin muna hong ipakita dito yung mga lakad ni President BBM para malaman ho ng mga bagong viewer natin dito na mga DDS na marami palang tinatrabaho si President BBM para mapaganda pa ang ekonomiya ng ating bansa at mapaunlad pa ang bansang Pilipinas. For more details, let's watch this. Isang gobyernong mas malapit sa tao at mas maunlad na Pilipinas ang nais na maiwang pamana ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino kapag nagtapos na ang kanyang termino. Sa palayan ng international media, binigyan din ng Pangulo na layunin niya maibalik ang buong tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Isang pamahalaan na maaasahan, mapagkakatiwalaan at madaling lapitan o malapit sa lahat ng Pilipino. Sa natitirang panahon ng kanyang panunungkulan, gusto rin ng Pangulo na buhayin ang ideya ng nation building o aktibong pagpapaunlad ng bansa. I hope that we will leave when the time comes in 2028, when the time comes, when we leave, that is what I hope that we will leave behind, is this culture of development, of nation building. If I can do that, if I met with even some success to do that, then I will say that we have done a reasonably good job. We will never have done a perfect job, but we will have done a reasonably good job. Nation building once again returns to the government, once again returns to the people, once again returns to the country. That perhaps is the most important thing that I hope to achieve. Namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tig-10 kilong bigas sa Dumaguete City. Mahigit 2,200 residente ang nakatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng Local Government Support Fund. Ibinibigay po natin sa mga household na alam natin na nangangailangan ng tulong. At alam niyo po, noong ako'y unang umupo,
In-interview po ako at tinanong sa akin kung ano ba ang talagang gusto mong mangyari. Ano bang hangarin mo? Ano bang pangarap mo para sa Pilipinas? At inisip ko na mabuti at napakasimple lang. Sana naman mangyari na, dumating na ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Target ng administrasyon na mabigyan ng libreng bigas ang halos 370,000 benepisyaryo sa buong Negros Oriental. Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO. Nanawagan ang Malacanang na isumbong ang anumang insidente ng pang-aabuso sa Presidential Scholarship Program. Sa ilalim ng programa, nag-aabot ng 20,000 pesos na scholarship fund sa 5 estudyante sa bawat barangay. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students. Papalo sa 2,785 na scholars mula sa 557 na barangay sa Negros Oriental ang inaasahang makikinabang sa scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program. Binisita ni Pangulong Marcos ang 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Tanhay, Negros Oriental. Binigyang pugay ng Pangulo ang pagpapanatili nila sa kapayapaan at seguridad. Kinilala rin ng Presidente ang pagsisikap ng tropa sa internal security operations, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagtugon sa sakuna. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sandatahang lakas para mapaigting pa ang kapayapaan sa Central Visayas. Kelezal Pardilia para sa Bayan. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo? Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa... nag-training po kami sa DOST. Sa DOST rin. Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Oh, di ba? Ang ganda ng mga plano ni President BBM. Marami siyang magaganda ho ng mga proyekto at mga programa. Pero bakit hindi yan makita ng mga DDS until now? Di ba bulag na bulag talaga Kasi lagi nilang sinasabi wala daw nagawa si President BBM sa bansa natin. Wala ba? Or wala lang talaga silang alam kasi nga binulag sila ng kanilang mga vlogger. So babalikan na naman natin itong si Sara Duterte. Itong si Sara Duterte kasi nga hindi na siya makakalusot dito, abay gusto niya na ilihis yung issue niya
kasi nag-file siya na naman ng panibagong perjury case doon kay Ramil Madriaga. Ito ang balita. Muli pong naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilalang bagman daw niya na si Ramil Madriaga. Ito ay hindi tungkol sa impeachment pero part ito ng mga pwedeng ma-discuss sa impeachment. Kaugnay po ito sa ibinunyag ni Madriaga mula sa kanyang supplemental affidavit sa isang pagdinig sa House Justice Committee noong April 11. Dito sinabi ni Madriaga ang plano raw ng bise at ng kanyang mga kasamahan na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang pwesto. Ang git naman po ng kampo ni VP Sara, wala daw itong basehan at katotohanan. Ang mga akusasyon ni Madriaga daw laban sa bise ay puro invento lang or hindi daw totoo. Natatandaan po ang naghain ng parehas sa reklamo ang Vice Presidente laban kay Madriaga noong Marso. Oh, di ba? Gusto niya talaga na patahimikin itong si Ramil Madriaga kasi nga booking na booking siya. Nag-file na naman ang perjury case dito kay Ramil Madriaga. Alam nyo, hindi talaga makakalusot itong si Sara. Ilalo na, nagsalita na rin itong si Gina Acosta. Hindi lang si Ramil Madriaga, pati na rin itong si Gina Acosta. So, kumpirmado, hindi na makakalusot itong si Sara. And to think, mga kababayan ko at mga DDS, di ba sabi ho ni Gina Acosta na ibinigay lahat kay Colonel La Chica yung 135 million pesos na cash. Pero bakit pagdating doon sa acknowledgement receipt doon sa taga-COA, ginamit daw ipinambayad sa Christmas party, sa tree planting? Ano ba yun? Libreng sakay sa mga pag-purchase ng mga supplies, ng mga gamot. Kaya hindi kapani-paniwala yung mga sinasabi doon sa acknowledgement receipt. Nakakatawa yun. Yun ang po ay gawa-gawa. Kaya nga diba sinabi ho ng taga-COA na walang ebidensya na yun ba talaga ay ibinili ng mga gamot. Ginamit sa Christmas party, ginamit pagbili ng mga upuan, lamesa at saka ano-ano pa. Walang ebidensya. At doon sa sinabi ni Gina Acosta, ibinigay lahat yung 135 million pesos na cash doon kay Colonel La Chica. O diba? Booking na booking. Sigurado tayo na hindi na makakalusot itong si Sara Duterte. Iyakan ang mga DDS. Okay, so kasama din natin nandyan si Ashe, Marian Ramos and Ben Ramos na nandyan sa Toronto, Canada. Kasama din natin si Shirley Risman, Evelyn Garcia, hi to Nida Sanga from Vancouver, Canada. Nandyan din si Lauro de la Cruz from Ubando, Bulacan, Oro de la Cruz and family. Hi to Joy Manipes, Jenny Howard from Texas, USA. Kasama din natin si Josephine Gallego, Phil Macabato, Tony De Los Reyes, Enrico Tungol. Nandyan din si Jovita Gibson, Helen Cabayao, Cecilia Gavina. Nandyan din si Robert Simbrano from Tarlac, Mercedes Ferrer, Telma Petrushka, Noel Corralde, and hi to TC Stein. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang programa na ito. For more details, let's watch this. Simulan na natin, Boss Mark Guzman. Yan, Alfred Mark Guzman, Pinoy, Canada. What is the pleasure of the gentleman from Canada? Alam nyo guys, tatak na tatak talaga sa akin kanina si si Acosta. Isipin mo nagsimula siyang hindi marunong mag-English at mag-Tagalog. Talagang Bisaya lang. Pero eventually, biglang sa pagtayo ni Senator Erwin Tulfo, shoutout nga pala kay Sen Erwin ha. Mabuhay ka, idol ha. Biglang gumaling. Gagaling! Biglang gumaling. So tatak na tatak talaga yun sa akin. Tsaka ang pangalawang tumatak sa akin sa mga inasta nitong si Acosta, bigla rin bumait at naging biglang cooperative. Yun. No? Yes. No, sa sobrang cooperative ga niya, talagang hindi niya namalayan na nilaglag na niya si Inday Sara. Yun ang talagang tumatak sa akin ngayong kagabi ha. Kanina pa lang umaga dyan. Dito sa Pilipinas. O, ikaw boss, Mark Gamboa, kamusta? What is the pleasure of... yung kay Senator Erwin. Diba? Kasi nga, yung frustration ng mga nanonood. Kasi parang nahahalata mo na, baka yun yung strategy nila talaga.
to begin with, di ba? Na para lituhin, para kunyari hindi niya maintindihan o hindi siya makapag-explain ng side niya, para hindi makuha nung prosecution yung mga gusto nilang marinig mula dito kay Gina Acosta. Simula pa lang ang tawag nga sa kanya hostile witness. Yeah, yun ang na-establish doon sa simula pa lang ng araw na ito na siya ay nagtatrabaho sa OVP. 'Di ba parang nasabi tinanong siya ni presiding officer na kung matanggal si Sara Duterte, kasama din siya matanggal sa trabaho. So, yun na rule nila na siya yung kauna-unahang hostile witness. Kung papakinggan mo parang hostile witness, parang delikado o parang pero yun ibig sabihin lang nga na pwede yung mga leading questions mula doon sa prosecution. O sabi nga ni Senator Cheese, leading questions hindi misleading questions. Alam naman daw yun ni Attorney Ligutan. Kaya itong hostile witness kumaga ibig sabihin hindi siya dala ng hindi siya sa prosecution, hindi siya more on doon sa side siya nung inaakusa. 'Di ba? Kaya we didn't know what to expect. Hindi natin alam kung magmamatigas ba siya, magkukunwari siyang hindi marunong magtagalog, mag-Ingles. Buti na lang merong transcript, di ba? Tsaka yun nga, yung si Senator Erwin, parang tigilan na yung panluloko sa atin, di ba? Buti naman nakinig, kasi baka kung sakali, siya yung kauna-unahang makontempt doon, di ba? Na parang niloloko mo yung korte, na marunong ka naman mag-Ingles, marunong kang magtagalog. Ano yung word na nakalimutan niya? Jurisdiction? Hindi. Precaution ba yun? Hindi, Parang jurisdiction din Hindi. Discretion. O, discretionary nga. Ayun, tama yung... Oo, parang ang tagal mo sa gobyerno, ang tagal mo dyan, tapos hindi mo alam yung ibang mga terms na yon. Kaya yun ang strategy siguro sa umpisa. Pero talaga nag-change nung mood nung pumasok itong si Senator Erwin at naman dapat respetuhin naman yung korte. 'Di ba? Kahit kanino ka panig, kahit ikaw ay pro o anti, kailangan respetuhin yung korte. Huwag niyo naman niloloko yung korte. Kung talagang inosente sa tingin niyo yung sinasakdal, hindi nyo kailangan gumawa ng mga ganyang technique na kunyari hindi marunong. O pagkatapos nun, doon na nahulog siya sa patibong ni Attorney Ligutan. Nakita mo yung galing ni Attorney Ligutan So yun yung pag-usapan din natin mamaya. Ikaw, Boss RJ Angeles. Dahil ganyan nangyari kay Gina Acosta, yung witness kanina po dyan, mga kababayan. So parang na rin ako, parang ine-expect ko na rin na hindi niya ilaglag si VP Sara niya, ang Ma'am Sara Duterte niya. Kumbaga, inamin niya sa House of Representatives, syempre pwede pa yan bawiin niya na sasabihin niya na ay hindi po yan utos ni Ma'am Sara Duterte. So inaantay ko yan kasi nga nagdrama na siya diyan sa Senado So, inaantay kong confirmation na yan, pero nga, yun nga sabi ni Boss Mark na sa galingan ni Attorney Ligutan, napaamin niya ulit for the second time around. So, kinonfirm niya talaga, na utos ni Ma'am Sara Duterte niya. So, kaya nga, nananawagan ang Congressman Abante, na magpakita na si Inday Lustay kasi naaawa na mismo, si Congressman Abante sa mga empleyado diyan sa Office of the Vice President. So, ang mangyayari, yun naman ang gusto ng taong bayan as naniniwala sila sa survey na gusto makita ng taong bayan na magpakita na si Inday Lustay diyan sa Senado. Yes, tama. Yun nga, so ko lang, dagdagan ko lang yung sinabi nila Boss Alfred, Mark, saka ni RJ, yung tungkol nga sa itong hostile witness na to, 'di ba? Yung maganda yung intervention ni Senator Erwin Tulfo, 'di ba? Kasi parang ang nangyari, imbis na si Attorney Ligutan yung gumawa ng ganun, wag mo naman ako loko, 'di ba? Ang ginawa ni Attorney Ligutan, kinuha niya yung loob 'di ba? Pareha silang
probinsyano, di ba? Yung salita nila, yung dialect nila, parehas. Tapos, iniisip ko baka may ibang gagawa nga nung parang nagmamaang-maangan na hindi marunong mag-Tagalog. Sabi ko, dapat ibang yun, sakto, si Senator Erwin, di ba? Sakto yung pasok niya doon, di ba? Dapat ganun eh. Kasi, para, yun nga, eventually, nung tinanong na ni Attorney Ligutan, yung tungkol nga sa mga pinakamahalagang tanong, di ba? Talagang sumagot, nakipag-cooperate itong si Gina Acosta. Kaya yung mga headlines ngayon, nilaglag ni Gina Acosta ang kanyang amo, si Sara Duterte. Yun. Boss Alfred Mark. Kasi alam niyo yan si Acosta, sa totoo lang, ang napuna ko sa kanya, takot siyang matulpo. Diba? Takot siyang matulpo eh. Nandun pa naman si Senator Rapi, baka on the spot itulpo siya nun. Yari. Yari talaga siya ron. Tsaka, Biglang magkakasakit yun. Biglang magkakasakit. Hindi, pero okay lang. Stretcher. May nakahanda na raw naman. Sabi naman ni siya, simula pa lang naman, di ba? Sabi na ni Chis, andyan na, may medic na. No? May medic na. Tsaka kaya wala siya problema. Kaya lang talagang kinabahan siya kay Tulpo. Dahil pag ikaw ba naman, naharap ka kay Tulpo, mapapatulpo ka talaga doon. Mahirap yun. Maihi ka sa salawal. Oo, baka akala nila problemang mag-asawa lang ang tinutulpo ni Tulpo. 'Di ba? Pati yan tinutulpo din niya. 'Di ba? So yes. Yun, kaya talaga nagkanda igit-igit itong si Acosta. Palagay ko. Ganda igit ang si Lola natin pero kawawa naman Kawawa din eh. Kawawa rin eh. Bukod dun sa takot magpatulfo, napansin ko din, napansin ko din to nung unang humarap si Attorney Ligutan eh. Nakakatakot siya magtanong eh. Ewan ko kung talaga sinasadya niya kaya ganun siya unti-unti yung kanyang tanong, tapos yung boses niya parang nakakatakot yung boses. Modulated, tapos, tapos nakatutok sa'yo para tas mabagal para intindi mo yung tanong. Parang nakaka-pressure siya pag magtanong eh. Parang ini-imagine ko kung ako yung nakaupo doon, tapos ganun niya ako tatanungin. 'Di ba? Bukod sa takot niyang masumbong sa Tulfo, baka takot din siya na malagot kay Ligutan. Diba? Kasi ito, parang ito. Pwede. Why did you have to call Colonel La Chica? parang may mga post na ganun. Parang nakaka-intimidate siya eh. Ako, parang kung sa akin gawin yun, parang kakabahan din talaga ako eh. Mapapasabi na lang ako ng totoo eh. Kaya ako tuwang-tuwa ako panoorin itong si Attorney Ligutan pag siya yung nagtatanong doon sa witness. Talagang feel mo yung napaka-intimidating ng kanyang style ng pagtatanong, di ba? So ito, basahin ko yung part kung saan umano si Gina Acosta, kung saan bumigay na itong si Gina Acosta. So why did you have to call, diretsuhin ko na lang Colonel La Chica to inform him, Colonel La Chica, ready na ang 125 million. Sumagot na doon na si Gina Acosta. May instruction po sa taas, aking head of agency. Doon na siya nahuli. Sino ba ang head of agency na nag-uutos sa iyo as SDO na ibigay yung 125 million in cold cash sa isang security officer? Si Colonel Raymond Dante La Chica. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera ay si Ma'am Sara Duterte. Yun na. Huli na ang isda sa bibig. Di ba? At yun nga, ang sinasabi nga dito, itong si La Chica ay hindi organic na taga-OVP. Hindi siya parte nung ahensya na yon. 'Di ba? Siya ay security. Ibang ahensya siya. Nilagay siya doon para i-secure si VP Sara Duterte. So, doon pa lang maling-mali na eh.
nakasad naman, napag-usapan din na ang may tanging karapatan lang na mag-disburse ng confidential funds ay yung SDO, Special Disbursing Officer, si Madam Gina Acosta. Ayan. Ayan yung yung pera kanina. Pinakita. Yes. Diba? Oo. Kitang-kita, Pero, no? pero mali dyan, pero hindi ako sang-ayon sa pinakitang ni dyan lang sablay si Attorney Ligutan. Kasi yung ginamit, dapat hindi yan ang ginamit yung bag, dapat robbery bag talaga. Yung pang-robbery, yung panggamit ng mga magnanakaw talaga ang ginamit niyang pang-example. Totoo talaga. No? Oo. Dahil ang mga bag ni Acosta, pang mga bank robbery ang bag dyan eh. Oo. Oo, tsaka si Sai, mga bag niya, mga pang-bank robbery talaga. Meron naman mga nabibili nun eh. Kahit pumunta ka sa department store, sabihin mo, pabili nga ako ng yung bag na pang-bank robbery. Di ba? Bibigyan ka nun. Di ba? Sige lang. Hindi, yan masyado kasing mali. Tsaka medyo sablay lang dyan, talaga, kitang-kita naman, isipin mo, ang nasa ibabaw, 4 na bundle, di most likely, lang yan, 8, 10 bundle, 2 sa gilid, tapos 2 magkapatong. Based sa laki sa laki nung inaano niya, so, medyo talaga yan. Pero mas maganda ka sana kung ang ginamit yung talagang pang bank robbery, yung mahaba na, na gym bag, di ba, na kulay black. Yun talaga. Talaga para para dala ni Alex. Oo, bukod sa maganda ng tingnan. Alex Yala. Bagay na bagay pa yun kasi talagang si Inday Sayad, mga bank robbers naman yung mga isipin mo 125 billion isang withdrawal, di ba? Talo mo pa yung bank robbery nun eh. Parang ang tinitira mo na nun, Bangko Sentral na eh. Di ba? ang napansin ko lang kanina, parang, di ba sinabi niya na tinulungan daw siya ng 2 security guard ng Land Bank? Parang iniisip ko baka meron siyang tinatago din. Kasi last time, hindi niya binanggit, bawal daw, sabi ng mga Land Bank officials, bawal daw. Ito yun. 2 kasi yung managers ng Land Bank. Mukhang tama naman kasi yung sa isang manager, nagsabi na tinulungan ng security, yung isang manager naman ang nagsabi na hindi tinulungan ng security. Kasi bawal yan eh. Oo, 2 yan, isang land bank ng DepEd at isang land bank na saan ba yung isa? 2 land bank yan eh. 'Di ba? Yung nasa loob ng DepEd mismo yung isa at yung isa ay nasa loob na malapit sa OBP. Hindi ko na alam yung isa. Basta 2 yan. Pero yung nasa DepEd yata, malapit, yun yung tumulong ang security guard, yung nagsabi na manager. 2 yan, 2 yung manager yung nagsalita, di ba? So yung isa, hindi. Yung isa, may tumulong. Ang alam niya, tumulong yung gwardiya. Bakit importante yun? Kasi nga, halatang-halata naman na hindi kayang buhatin ni Gina Acosta yung bag. So may tutulong. At yung tutulong na, kunwari, kung official yun ng OVP, di pwede rin yun matanong, di ba? Hindi, paano kung, tingin ko. Pero kung yun, hindi, malay mo, hindi yun talaga empleyado ng OVP. Baka yung mga yung mga kadikit ni Sara, mga vlogger, hindi natin alam, di ba? Kaya hindi niya mabanggit-banggit. Malay mo sila, mga bayoteros pala, di ba? Yung mga bayoteros. O kaya si Igit, di ba? Si Igit. Si Igit. Baho taiko. Pero ito yung sa akin ang relevance dito sa mga nangyari dito talaga simple, unang-una may winidrawn pera. Oo. Na 125 million. May kinuhang pera at pagkakuha ni Gina Acosta na supposedly siya ang magdi-disburse dito ay hindi siya nag-disburse. Kundi ibinigay niya kay La Chica, doon pa lang sa pagbibigay illegal na. Okay? Ibinigay ng buo, illegal. Dahil iniutos ni Inday Sayad. So, na-corroborate yung buong storya. Yung buong istorya. So ngayon, ang participation nitong si Gina, hanggang dun lang sa pagpapasa kay La Chica. So ngayon, dito na papasok naman yung pagpinatawag na si La Chica. Okay? Ngayon, ito ang tanong ko, ano sa tingin ninyo?
kailangan pa pag sila chika ba ay nagisa at na cross-examine, tingin nyo ba kailangan pa si Caramel sa witness? Ako nga, Sir Alfred, Boss Alfred, ang tingin ko, nag-post na ako kanina fearless forecast, mako-contempt sila chika. Kasi either hindi pupunta, either hindi magsasabi ng totoo. Kasi napakahalagang impormasyon ng makukuha sa kanya. Ano yun? Kaya isa sa mga kailangang impormasyon sino ang nagbigay. Di ba may mga acknowledgement receipts? Sino nag-abot nung kung tumanggap man ng medicine yun? Sino ang nag-abot dun sa mga yon, dun sa daang-daang katao o libo-libong katao? Pag nalaman kung sino nag-abot na yun, yung mismong nag-abot na yun, yun yung salarin Di ba? Pero pero ang domino effect niyan pag sila chika ay na-contempt at hindi siya dumating sa Sulpena, isa lang ang ibig sabihin yan. Kumbaga, na yun, admission of guilt yun. Admission of guilt na ang lahat ng ibinibintang sa kanya, ang lahat ng sinasabi, at kumbaga, wala na siyang nawala yung rights niya na magsabi ng totoo at depensahan yung mga pinapatungkol sa kanya. So, ito ay ipagpapalagay, kung talagang sa mga judge, ay ipagpapalagay ito na na totoo ang lahat. Oo, totoo ang lahat ng accusations sa kanya na siya ang tumanggap ng 125 million na ipinag-utos ni Sara. At pag hindi niya ito sinagot, ibig sabihin, silang dalawa ni Inday Sayad ang nagbulsa ng pera at walang totoong tao, lalong mas malulubog. Di ba? Kasi hindi na may didepensa yan Admission na yan Ang nakakalungkot doon, kung kanwari ang ilalaglag lang sila chika, sabihin, wala akong kinalaman dyan, sila chika lang ang yun ang... Hindi na mangyayari yun. Hindi na maitatanggal ni Sayad yung kasi unang-una, hindi naman siya a-attend. Wala siyang planong umattend. Matatapos ang impeachment trial, hindi yan darating kahit isang beses, kahit magpakita. Hindi yan darating. Sigurado na yan. Kinlarify din kanina ni Acosta itong kay La Chica na establish din yung point na hindi siya recipient. Kasi baka yun yung ipalusot Hindi, isa siya sa mga naka-receive dahil isa siya sa mga nagbigay ng kung anumang impormasyon o isa siya sa mga gumastos ng mga Christmas party na yan. So, ang inano dito ay hindi siya recipient. So, yung pera ay talagang ibinigay sa kanya para gastusin in relation daw dun sa mga confidential activities. Na mali kasi hindi naman siya disbursing officer ng OVP para gawin yun. Dapat si Acosta lahat ang gumawa nun. Ang palusot ano ba ang nasabi? Posible ipatawag ba si La Chica dyan sa... Wala pang subpena. Wala pa kasama pa yun sa listahan, pero kasama yata siya sa listahan. Ipapatawag yan for sure kasi nabanggit na ang pangalan. So, siya ay siya ay importante na. Kumbaga sa kaso, na yan? Anong tawag yun? Persons of interest na kasi nabanggit na siya Diba? Bilanggit na ang pangalan niya. So, palagay ko next week, papatawag na yan si La Chica. Kasi may tanong ako sa inyo. Ito pala, di natin napag-uusapan din. Anong tingin nyo doon sa sa defense attorney, doon sa isinalang nila kanina? Kasi may nababasa ako para daw, OJT na naman. OJT naman. Kumbaga ayaw nating disrespect si attorney yung nandun sa kabilang side. Pero anong masasabi nyo? Actually, ako na-appreciate ko naman yung mga abogado Kasi ginagawa lang nila yung sarili nila. Saka alam mo naman, di ba, nakapunta tayo sa Senado, nakikita natin sila, nakakasalubong natin sila. Mukha naman silang maayos Talagang ginagawa lang nila talaga yung trabaho. So, sa akin, wala akong personal na sa kanila. Pero yun nga, napakahirap kasi ipagtanggol din talaga, no? At itong abogado kanina, parang yun nga, sinasabi nyo, parang OJT na yan, na naman. At marami ng abogado ang pumupuna dyan. Bakit nga daw puro OJT yung sinasalang, di ba? Kumpara dun sa mga dating impeachment trial na nangyari, talagang mga veterano yung nagtatanggol sa impeachable officer. But dito puro OJT daw at sinasabi nga nila, wala pang pera si Sara. Ganun ang tanong.
Boss Alfred. Ano yan ang unang tumatak agad sa akin, pagkakita ko pa lang dito sa lawyer na ito, hindi yung pagiging OJT, bigla akong naaalala si Willie Garte. Sino yun? Hindi nyo kilala si Willie Garte? yung Pero kumanta. paghahalataan yung Bawal na Paghahalata- Oo, yung bawal na. Kailangan pa bawal namin na gamot. i-google. Google ko pa. Google pa Si namin. Willie Garte, naalala ko, Oh. kung pinagsalamin ko ito, sabi ko, aba, si Willie Garte ito O yan. Ano ba kanta ni Willie Garte? Oh, yan, si Willie Garte. Yung namatay, yung bulag na nasagasaan sa Baklaran, singer, yan ang kumanta ng bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Pala yun. Bawal na gamot. Siya agad ang tumatak sa akin. Sabi ko ba, pag pinagsalamin ito, para to si Willie Garte diba? Alam nyo naman ako, mahilig akong mamuna. Ewan ko ba kung bakit ganun. Para bang para bang lagi ako mahilig makakita ng mga kamukha ganyan. Kagaya ni Kiray. Diba? Ma-happy siya kanina. Masaya siya kanina. Mami, tinawag daw ng mami. What the heck? Tinawag daw na mami si Attorney Lorna Kapunan. Kaya nilapitan niya, mami. Buti pumayag si Attorney Kapunan. Nakakatawa yung itsura Parang si Mahal Ayun grabe ka Lods. Willie Garte talaga, sabi ni Mera mga kaedadang ko yan. Kayong tatlo kasi, millennials kayo Kaya nga Pero ito nga, aside dun sa mga nabanggit na, isa pa sa mga mga interesting na nangyari kanina, yung yung tungkol dito sa yung pagtatanong ni Attorney Ligutan. Ito na, dito na tayo kanina, napigilan lang yung sinabi ni Boss Alfred Mark Boss Alfred, hindi, Boss Mark Gamboa. Ano ba yung kanina yung binabanggit na ni Boss Mark Gamboa? Yung sa yung kay Acosta nung nagawa na siyang paaminin ni Attorney Ligutan na lahat ay utos ni Sara Duterte at hindi niya ibibigay kay La Chica yung pera kung walang utos nung boss niya, kung walang utos nung nakakataas. Pero parang iniisip ko din, ang hirap din nung sa pwesto nitong si Acosta kasi binabalanse niya. Ayaw niyang ilaglag yung kanyang boss na si Sara Duterte, obvious naman yan, diba? Na sinusubukan niyang ilihis yung usapan. Pero syempre iniisip din niya yung sarili niya na baka siya naman yung kasi parang ganun yung strategy ng depensa nung ibang mga nagtatanggol kay Sara Mukhang Senator gusto Amy. sa kanya ay isisi lahat. 'Di ba? Si Acosta ang may kasalanan, siya ang dapat makulong kung merong anomalya diyan sa confidential funds. 'Di ba? So kailangan niya parang kumbaga siguro nato-torn apart siya doon sa dalawang 'yon na gusto niya ipagtanggol yung si Sara dahil sa trabaho din niya. Tapos iniisip din niya yung sarili niya kasi pag natapos ng lahat to, baka ending siya lang yung makukulong. 'Di ba? So sinabi na niya yung katotohanan. 'Di ba? Inamin na niya yung pero if I'm not mistaken, she's among with those 'di ba? Those anong tawag dito? Kakasuhan ng plunder case. Kinasuhan ng plunder case sa ombudsman, hindi kakasuhan. Kasama si Gina Acosta, di ba? Pati sila Zulaika Lopez. Yeah. So sila yung mga principal. So pati si Michael Powa, I think. Oo, pati Michael Powa. Sila. Ang nga doon, yung sinabi nga ni Boss Mark Gamboa, kasi nga, di ba, yung line of questioning last week nila Senator Amy Marcos, tapos yung mga post nila Respicio, di ba? Yung Isabela, Vice Mayor, ganun ganun ang binabanggit nila si Gina Acosta. Silong Ranger, di ba? Si SDO, yung Special Disbursing Officer na, ang dapat may kasalanan dyan. Ganun ang
line of questioning nila. Kaya siguro kung iisipin natin, tama nga si Boss Mark Gamboa na yung nato-turn apart si Gina Acosta Torn kung apart pagtatanggol between two lovers? between two lovers. Kung ipagtatanggol niya si Sara Duterte at the expense of na siya yung yung masisisi, mabiblame lahat, no? Pero ito ang tanong ko sa inyo, mga kaibigan. Isipin niyo bukas kaya o sa mga susunod na araw, itatanggi ni Sara Duterte ito. Wala akong inutos diyan Ganun kaya or hindi naman siguro. Tingin niyo. Kasi kung gusto niyang ilaglag si Gina Acosta, pwede niya gawin 'yon. Di ba? Ako nakikita ko ko lang bago yung si RJ may sabihin din niya. Pero nakita ko yung mga ibang vloggers, parang inaamin na nila na si Sara Duterte nga yung nag-utos. Pero ang papalabasin naman nila is above board na walang korupsyon na nangyari doon sa confidential funds. Kasi nung una, sinusubukan pa nilang i-deny Sinusubukan pa nilang isisi kay Acosta lang. Inihiwalay pa nila si Sara. Dahil na checkmate na sila, wala na silang choice kundi aminin na si Sara nga yung nag-utos. O ngayon, parang inuusog nila yung goalpost. Di ba? Ngayon naman, ang sinasabi naman nila, inutos niya Sino pa ba ibang mag-uutos dyan? Di ba? Parang gano'n na yung kanilang pinapalabas. Oo. Pero ito bago si RJ, saglit lang, ito mabilisan. What if biglang mamatay si La Chica? Grabe yun, no? Grabe naman nakunood naman ayaw naman nating mangyari yun. What if? Hindi, alalahanin nyo si Inday Sayad, 5,000 lang, nakaka-arkila yan. Sa bagay, no? May ganun siya, no? Alalahanin ninyo hindi na lang kay Gina Acosta rito ang ang medyo sabihin natin na substantial dito Ang substantial element dito para lalong mas mabaon si Sayad ay ang testimonya nitong si La Chica. Bakit? Dahil siya mismo yung magsasabi kung kani-kanino ba. Kung sino ba ang pinagdalhan ng 125 million. Siya ang susi rito. Kasi kailan ba huli nakita si La Chica? Nasa Tondo pa naman, ayon sa ating puting kabayo, meron akong kaibigan na kaibigan din nila Chica. Nasa may kanila lang. Ikaw, Manila boy kayo, nasa may kanila lang. Andyan pa rin lang. Dalawa yun si La Chica, tapos yung isa Nolasco naman. Hindi, sinulas ko, busy yun sa kanyang mga biskwit. Kahit ito pa yung tanong Ito bang si La Chica ay talagang kumbaga parang secondary na disbursing officer? O baka naman, ito naman nagtatanong lang kasi kaduda-duda hindi lumulutang O baka naman bagman lang yung kanyang role. 'Di ba? Wala naman siya talagang dideliveran ng kahit na ibang tao. Yan ay diretso niya dadalin sa kung sino mang tao na kung yung pinagbigyan niya, yun yung maghahati-hati kung saan manggagastusin yung pera na yun. Ang tanong niya dyan, bro, siyempre, si La Chica, ito yung level niya Kumbaga, ito, layer natin, okay? Ito yung layer dyan, di ba? Si La Chica, si Acosta, ito. First degree. Second degree, si La Chica. Third degree, itong pagdadalhan. Yung pinagdalan, yung pinagbigyan. Diba na, halimbawa, isang tao lang. Dahil ayon kay Madriaga, yun, isang tao lang naman yung pinagdalhan. Nung iba't ibang duffel bag, no? Ngayon, sila Chica, siyempre, matataas na itong mga taong pinagdalhan na ito. Nila Chica, dahil isang tao lang, di ba? Yung pinagbigyan na ito na iniutos. What if uli? Ayaw man nating mangyari. Siyempre, what if? Ito namang mga ito, umarkila ng bawat isa sa apat na pinagbigyan, umarkila ng tig 5,000. Grabe, no? Mag-uunahan sila. Pero hypothetical nga, no? Kasi alam naman natin, di ba, nung panahon ni Digong. Kumbaga, critical thinking, criminal mind. Panahon nga ni Digong, di ba, merong nategi na, ano ba yun? SPG ba yun? PSG ba yun? PSG yung nategi sa loob ng Malacanang. Sa loob. Di ba?
Hindi, Ang sinasabi kung ko tutusin, dito, Indictment guys, ni, ni Madriaga, nakalimutan ko na impeachable eh. nga yun eh. Saan ba nila dinala yung mga duffel bag? Ano yung... Tatlo yung pinuntahan na. Isang mayor sa Laguna, ombudsman, tapos sa isang Binyan, bar, tsaka sa bar sa Tomas Morato. Sa Morato. Pero ito Ano, sa ano to, akin. isang ano to? Isang... Duffel tawag bag. dito, isang yung 125 million. Oh, yeah. Yun yung inubos nila ng ano, isang araw lang, Yep. o ilang araw lang yun, 3 days ba? Oh, 3 So days. yung isa, araw, one day, diniliver one day. saan? Within 24 hours, diniliver una, mayor ng Laguna. Ay, parang ganun eh. Mayor ba? Mayor. Sa Isang Binyan, mayor sa Binyan, Laguna. Binyan. Tapos, Binyan. isang ano, sa Si Tomas Kilala. Morato. Kay Kilala, sa bar ni Kilala. Sa ombudsman ni naman yun. Kilala. Tapos sa isang Sa ombudsman pala si Kilala. Tapos sa Ayun, isang yun. ombudsman. Kinabukasan na ng umaga. Yun ang ano. Guys, baka magtatanong sila bakit ko ito ino-open, sinasabi ko. Advance lang tayo mag-isip. Kasi kung may mangyari dyan, automatic ibibintang nila yan sa administrasyon. Pwede. No? Ang administrasyon ay wala namang interest dyan. Ngayon, ang may interest dyan ngayon, dahil siyempre kriminal yung mga yan eh. Let's face the reality ha. Eto Yes. Real talk tayo. Kriminal yan si Inday Sayad, kriminal yan si Iyutman, kriminal yan si Barbie, kriminal ang lahat halos ng mga nakakonekta dyan sa mga may Sayad block na yan. Diba? Hindi ako nagbibiro ha. Seryoso ha. Sindikato. Totoo ito. Mafia Sila yung mga Michael yan Yang eh. Di ba, Michael Sindikato Yang? yan. Yes, given naman yun. Alam naman ng lahat ng tao yan. So, ibig ko sabihin, sino ba ang may interest kung sakali? Sino ang may interest sa buhay ngayon nila? Chika? Sino ang may interest sa buhay ng mga iba pang pwedeng maging witness na lubog pa rito kay Sara, kay Inday Sayad, at sa mga Duterte? Duterte rin lang. Wala nang iba. So ngayon, advance tayo mag-isip. Kung may mangyari dyan, na hindi naman natin pinagdadasal, pero kung may mangyari dyan, alam na ang naratibo ng kabila. Ibibintang sa administrasyon. Kaya ngayon pa lang, sinasabi na natin na ang may interest, di ba? Ang may malaking interest at may malaking nakasugal sa testimony ng mga yan, walang iba kundi ang mga Duterte. Ito, speaking of Madriaga, tanong ko na lang din kay Bigang RJ. Ngayong araw, kesa humarap si VP Sara sa impeachment trial niya, nagkaso siya dito kay Madriaga, di ba? Panibagong kaso na naman kay Madriaga. Gigil na gigil talaga siya. Dito, anong masasabi mo dyan, Tol? For me, alam naman natin, pag mga Duterte, pag mga kaso, pag may dapat silang harapin. Okay? Haharap sila. Pero pananagutan, pero nasa loob na tayo ng korte or sa Senado, no? Tago na. Hindi na sisipot. So, gano'n lang naman sila eh. So, kumbaga, wala silang balls, no? Pagkaso-kaso na yan, hindi naman sila haharap eh. Sino haharap? Kausapin mong attorney ko. Andyan yung attorney ko, nandyan yung mga OJT ko. Di ba? So, gano'n lang naman gagawin nila. So, ano pa ang news? Kasi inuunahan lang naman nila yan para, kumbaga, wala siyang kinalaman. Kumbaga, inosente siya. In the long run, no? May ano siya talaga. May pananagutan siya na hindi niya naman kayang harapin. Ito, tanong natin sa inyo. After ng kaso-kaso na yan, pag sumulong na yan, or naging okay ng kaso na yan, tapos haharap siya. Haharap ba siya? Correct. Di ba? Pag magkakaso siya, di ba magkakaso siya kung kanino siya kakasuhan niya si Madriaga. Pero yung kaso niya, ayaw niya harapin. At yun, no? Pero ito yung kinontent ko ngayong umaga yan eh. Ang tanong ko ay ganito, no? Bakit si Madriaga, ang pilit nilang kinakasuhan, nakakulong na yun? Tapos ang kaso pa nila mas mababa compare dun sa kasong kinaharap ni Madriaga. Yan, pag-usapan natin yan. Yan ang una kong tanong eh. Pangalawa, bakit hindi nila kasuhan yung matagal nang naghahamon sa kanila na kasuhan nila? At malaya. At handa silang harapin. Ito ay si Sentry. Ba't hindi nila kasuhan ay si Sentry? Ang tagal lang challenge sila ni Sentry. Bakit?
Dahil alam nila na lalo silang malulubog. Dahil alam nila na si Sentry ay talagang kompleto ng mga Dokumento. resibo, dokumento. O, di ba? Pero itong sa kay Madriaga, dismiss ang aabutin nito. Hindi siya pwedeng mape-perjury dito. Alam niyo kung bakit? Maliwanag na sa impeachment trial. Lumabas na. Lumabas na. So, ano ang sasabihin nilang perjury dito kung tumitibay ang tumitibay ang Corroborative, no? Oo, corroborative ang sinabi ni Madriaga rito kay Senado. Kaya nga para sa akin bagamat tingin ko baka hindi na isa lang si Madriaga kasi medyo overwhelming na eh. Actually overwhelming na yung mga ebidensyang naiilabas. Pero dahil para for the sake of Madriaga's rin naman para sa kaso niya dito sa perjury palagay ko dapat bigyan siya ng pagkakataong makapag-testify para ma-counter yung perjury na demanda sa kanya. Na magagamit kasi dito sa defense. Ang naiisip kong taktika nila dyan sa perjury na yan, ginawa yan ni Attorney Manscarpio, yung asawa ni Tapos, yung korte, pinapadalo si Ramil Madriaga sa araw na ini-invite siya dun sa pre-trial. Representative. So, parang iisipin mo, ano yung sinasadya ba nila na hindi makadalo parang pinipigilan na hindi makadalo si Ramil Madriaga. I doubt naman. I doubt sa RTC with Hindi, pero ang nangyari nga hindi natuloy yun. Hindi natuloy. Parang inuna syempre yung pre-trial. Pero yun din yung araw na yun. Yeah. Yun din yung araw na yun. Ang kulit niya eh. Ang kulit. So, speaking of taktika na sinasabi mo, di ba? So, kasi, susunod na ba yung Ill-Gotten Wealth? Na Siguro baka next month pa yun. Mahaba pa sa confidential funds eh. Parang inuunahan na niya na mga kababayan, kakasuhan ko na siya. Kasi isasalang siya doon isa sa witness eh. So mga kababayan, wala akong kinalaman dyan sa mga kung ano-ano man niya sinasabi ni Madriaga. Kaya kinasuhan ko na nga siya eh. Kasi inosente ako dyan. So parang ganun lang yung mindset na ipapakita sa sambayan ng Pilipino. Pero sa totoong actual na kaso-kaso na yan, wala na yan. Hindi magpapakita. Ang optics na tingin ko, ang optics na gustong ipakita rito nitong mga ni Inday Sayad ipakita rito na si Ramil Madriaga ay sinungaling. Kaya nga ang isinampa sa kanya ay perjury. Bakit? Ano ba ang perjury? Ang perjury ay simplehan natin ang kasong perjury ay pagsisinungaling. Pagsisinungaling sa iyong oath, pagsisinungaling sa iyong affidavit, sa lahat, pagsisinungaling, yan ang perjury. So ibig sabihin, ang optics na gustong ipakita rito, kahit optics man lang, makita nang nagbabakasakali itong sila Inday Sayad na paniwalaan sila ng tao. Kumbaga public opinion So aside from sa court, sa judiciary, yung court of public opinion ang tinitingnan nila rito para ito ay makaapekto sa mga senator judges, makaapekto sa publiko, na sabihin na hindi reliable ang mga sinabi nito ni Madriaga dahil ito ay sinungaling. Dahil kaya nga sinampahan nila ng perjury. So yun ang tingin kong optics na gustong palabasin nitong mga ni Inday Sayad rito. Ang masasabi ko naman dyan, kung alam pala nila sinungaling yan, di dapat hinarap nila sa pre-trial pa lang, di ba? Kasi kaya mo sunugin ang nagsisinungaling kapag harap-harapan kayo, di ba? Correct. Tama? Hindi naman nila malalaman na ganun palang outcome ng Senado ngayon. Akala nila, kakampi na nila mga senador kasi more on numbers sila sa Senado eh. So, hindi nila in-expect na ganun nangyari. May lumipat nga from minority to majority. So, kasi confident noon si Lustay sa sinasabi niya magba-bloodbath. No? Then suddenly, nagkaroon ng twist ang Senado. Ngayon, wala na yung bloodbath. Wisik-wisik na lang according pa kay Attorney Abante yung anak ni Abante. Baka wisik-wisik lang. Pero para sa akin guys alam nyo sobrang simple na naharapin ni Madriaga yung kasong perjury. Bakit?
mismong sa Senado, lumabas sa hearing, hindi galing sa bibig ni ni Madriaga. Oo. Una, ano ba ang sinabi ni Madriaga? Ano bang idinidemanda kay Madriaga na sinasabing nagsinungaling siya dahil wala raw duffel bag? Wala raw mga bag na na-deliver si Madriaga, sinungaling daw, okay? Tapos wala ring nanggaling sa bangko at hindi rin totoo yung mga itong kung saan mga deliver. Doon lang tayo pumunta. May nakuha ba siyang bag na na-deliver o wala? Tapos 4 yung i-deliver niyang bag. Nagko-corroborate na ito dito sa sa sinabi ng manager mismo ng bangko na merong 3 hanggang 4 na bag, sabi niya 3 to 4 bags. Doon, di si Madriaga, lusot na agad doon na, totoo sinasabi ni Madriaga. Pinatutuhanan pa ni pinagtibay pa lalo nitong si kagabi, si Acosta. Di ba? Tapos yung rin, di ba? Yung tinatanggi na may nakakilala siya. Tapos ang daming patunay na, Yes. di ba? Yung isang, siya pa yung nag-endorse kay La Chica kay Sara Duterte. Yun ang claim niya ni Ramil Madriaga. Tsaka, Siya ang nag-endorso. Kakilala ng BPSD. niyang personal si Kilala. Magkakilala Oo, yun. sila ni Kilala. Diba? Inawardan pa, di ba? Inawardan. Oo, ang pagkakamali ni Kilala, nag-apelido siya ng Kilala. Nakakilala tuloy siya. Kung hindi siya kilala, hindi sana siya nakilala. Di ba? Ang tanga niya Pero kung iisipin mo talaga, no? Kasi ikaw, kung wala ka namang ginagawang masama, ano ba naman aminin mo, kakilala mo ito. O kakilala ko yan, pero hindi naman ako diniliberan yan. Diba? Hindi, tinatanggi mo. Tapos, tinanggi rin ni Sara Duterte na hindi niya kilala, pero Kuya Ram, Sir Ram pala, Sir Ram, di ba? Inabot yung flag. Doon pa lang sablay na sila, di ba? Parang, kasi sa mga maliliit na bagay, pag sisinungalingan mo na, ayaw mo nang dikit sa kanya. So, ibig sabihin, merong something na alam itong si Ramil Madriaga na pwede kang idawit, kaya una pa lang tinatanggi mo na, no? Yung relationship nyo, tinatanggi mo na. Correct. Ito tanong ko sa inyo, Kung sige. kunyari kayo mag-a-advise sa prosecution, maganda yung takbo Kasi yun, si Gina Acosta yan, napaamin. O tapos siguro si Fajarda, yun yung susunod. So siya naman nangaharap din. Susugalan nyo ba si Ramil Madriaga? Siyempre, papatawag nyo din si La Chica. Siyempre, kasi yung storya, unti-unting nabubuo Pero susugalan nyo ba na ipatawag si Ramil Madriaga? Kung siyempre, hindi din natin masabi kung ano sasabihin niya, o baka biglang mag-iba yung storya niya, o baka ibang So, kung kayo yung nasa prosecution, tingin nyo, dapat bang isugal na tawagin, gawing witness ng prosecution itong si Ramil Madriaga? For me, RJ. siguro pag si Senator Trillanes, enough na. Ayoko na kay Madriaga. Parang ganon. Pag nag-witness si Senator Trillanes, yun na yun. Kasi for the longest time, siya naman talaga busisi yan inalam niya yan Kumbaga, nakadokumentaryo na yan ang mga bagay-bagay ng mga bank accounts na yan. So, kung doon pa lang, guilty na. So, Hindi na need, tingin mo. Kayo? Madriaga for me. Pag si Senator Trillanes. For me, ako personally, sufficiently enough ang mga lumalabas na ebidensya ko. Nagsisimula pa lang tayo, sufficiente na ito. No? And kasi ito rin naman yung patutunayan ni Madriaga about lang ito sa delivery nung duffel bag. So nandito lang tayo sa confidential funds. So meron na ito. Sufficient na ito. Now, if ever ipatawag nila si Madriaga, halimbawa, merong pumapasok na ideya na tingin ba natin babaliktad si Madriaga? Pagdating naman sa punto na yon, knowing Madriaga for a while, kahit papano nakilala ko rin siya at nagkaroon ako ng communication sa kanila, hindi talaga babaliktad si Madriaga. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi yan makikipag-reconcile, hindi yan babaliktad kahit anong mangyari kasi inoferan na yan talaga. Totoo yun, inoferan si Madriaga, ang laki ng inofer 1 billion ba yun? Hindi, billion.
almost Oo nga, ang mga... isang bilyon. Oo, hindi 1 milyon. Billion. 1 billion. Wala namang 1 bilyon. Pero Wala. malaki talaga, as in malaki talaga. Mahirap tanggihan. Pero bumilib ako sa sa pamilya ni Madriaga na talagang nanindigan yung mga yan na Anyway, safe naman sila ngayon. Nasa isang nahahawak na sila ng NBI. Nasa safe sila. Nice. Itong family ni Madriaga basta nasa safe place. Ang ibig sabihin hindi talaga babaliktad. Walang chance na babaliktad si Madriaga. Kaya lang, sabi ko nga, sufisyente na. Ngayon, yung sa kaso sa kanya sa perjury, palagay ko kung hindi man siya dumalo, itong lalabas sa investigasyon, sufisyente na rin para kontrahin. I-counter yung demanda sa kanya. Para sa Baka sabihin ng mga iba nga na ba't nyo papatawag yung witness na yan? May perjury case yan. Na sila din naman yung nag-file. Yun nga ang optics. Ganun nga talaga ang optics. Ganun, no? Pero naisip ko lang din bago kay Balita at Kaalaman, maaring pwedeng i-reserve na itong si Ramil Madriaga. Kasi, syempre, ako naniniwala ako sa sinabi mo na mukhang hindi babaliktad. Pero, syempre, hindi din natin masabi yung sa depensa kung paano nila tatanungin itong si Ramil Madriaga Syempre, malay mo, biglang merong magaling na abogado pala dyan, nagtatago dyan sa team ng depensa. Pwede natin makontrol kung ano ang mga itatanong at isasagot nitong si Madriaga dyan. Pero sa akin, parang pwede nga i-reserve na lang siya, hindi man sa impeachment, dahil sufficiente na yung para sa article na yan, kundi para sa kaso sa ombudsman. Criminal case. Yan. Criminal case. Pwede Baka doon na lang kasi doon yun, mas hindi na, kumbaga, hindi na kailangang nakaharap Public. sa, di ba? Yung kitang-kita. Basta yung affidavit mo, idadaan sa korte, tsaka titingnan ng korte kung meron bang sufficient na ebidensya para dun sa kinakaso nila. Ito kasi Balita. Ito kasing impeachment trial na alam naman natin, parang sobrang yung dahil nga sa public naka-live stream to, gagawan ka ng meme, konting mali mo na nasabi, katulad nung yung sa painting, di ba? Meron palang ibang painting na tinutukoy. Di ba nagagawa nila ng nagagawa nila ng mga fake news. So, tama. Tapos yung credibility. Malilihis. Alam mo naman, pag nalihis mo yung istorya ng impeachment, napunta sa ibang bagay, malaking bagay na kawalan na yun sa prosecution, no? Yun yung nakakalungkot dun. Tapos meron pang isang kwento to na corroborative, Itong si Ramil Madriaga, alam niyo naman yung binanggit ni Congressman Sandro Marcos nung recently, yung parang sinabi ni BBM daw sa kanya, parang gusto na nila akong ipapatay, di ba? May nabanggit din na ganon si Ramil Madriaga pero sa ibang pagkakataon. Yun naman ang kwento naman niya, yung kay Amy Marcos sa si BBM sa si Rodrigo Duterte lang yung nag-uusap, di ba? Si Amy Marcos sa labas daw, naririnig niya. Gusto mo ginanon daw si BBM di ba? Gusto mo parang ipapapatay kita pag hindi mo ganun ang pagkakasabi daw Sabi ni Ramil Madriaga, di ba? Yun nga kung iisipin natin, doon pa lang sa impormasyon na kakilala niya si Digong o malapit siya kay Digong, yun pa lang 'di ba? Parang na yun, malaking kunwari napatunayan niya na kadikit niya talaga si Digong. Ang laking nun, 'di ba? Credibility niya sa isang sa korte yun. Pero tingin ko hindi magpo-prosper Halimbawa, tingnan natin ang sitwasyon. Kunwari ay hindi i-dismiss ng piskal, nagtuloy-tuloy itong kasong ito. Alam naman natin na taon grabing tagal ng judicial system natin dito. Ilang taon maghihiring yan? Palagay nyo ba sa mga panahong maghihiring yan, si Inday Sayad nandito pa sa Pilipinas? Tago na, nagtago na. Wala na, nagtatago na yan. So, ibig sabihin, malamang-lamang, ang pupunta ng kasong yan, dismiss din. Kaya nga yung kaso nilang yan, optics lang yan. Optics lang talaga at the same time, just to grab some sentiments coming from the public dahil nga court of public opinion ang tinatarget nila rito. Na si Madriaga ay sinungaling, ganyan mga sinabi nito ay sinungaling. Pero kaya sa tingin ko, ang tanong ko lang rito
Madidismiss din ito kasi mawawala naman si Inday Sayad eh. Tatakas talaga yan eh. 100% tatakas yan. Hindi yan magpapakulong sa kaso niyang plunder. Pag ito ay nagtuloy-tuloy na. Ito konektado dyan, tatanong ko lang din sa inyo. Pero before that, ang latest news, cancel yung impeachment trial bukas dahil sa pagbagyo. So makakapagpahinga si Gina Acosta bago siya bumalik sa Wednesday. Baga, muna siya, mag-recharge muna siya para pagbalik niya sa Wednesday, full force na siya uli. Pero ang tanong ko, ito, related lang din naman kasi sa kaso-kaso kay BP Sara. Ano ba yung naging ugong-ugong na sinubukan daw niyang kausapin ng personal itong si PBBM para makipag-ayos na, makipagbati na, to wave the white flag ba? Ano ba talaga? Totoo ba talaga nangyari yun? Ano ang narinig nyo tungkol doon? Wala yan. Boss Mark, Alfred. Wala yan. Simula pa lang, nung yan ay lumabas, no? Nung lumabas yan, nag-post nila ako, sabi ko, may lumalabas na ganito, totoo kaya? Sabi ko, tatanong ko sa puting kabayo. Kaya tinanong ko sa ating puting kabayo, maliwanag ang sinabi sa akin ng puting kabayo niyan. Kaya ikinontent ko yan ilang beses, walang ganyan. Sabi niya, wala akong nababalita. Hindi imposible. Posible, pero sabi mismo niya, wala talaga. Wala talaga sa kampo ni Inday Sayad na even nagpadala ng feelers ay wala. Pero sinabi ko na dati yan, December pa lang last year, December yata or basta last year, ikinontent ko na yan na wala pang impeachment. Ang plano kasi, dalawa ang nagbubunggu ang opinion, dito kay Sayad. Itong opinion ni Salsal Panelo tsaka itong opinion ng mga lawyers si Sayad. Si Panelo kasi, ang opinion nila, wag na wag magre-resign si Inday Sayad kapag dumating na ang impeachment. Dahil sigurado siya na ma-acquit siya dahil sa numero sa Senado. Okay? So pangit pati ang optics. So wag siya magre-resign dahil wag siyang bibitiw. At pangalawa pang payo ni Panelo, kapag ikaw ay kapag nag-resign ka, mas mapapabilis ang proseso ng mga kaso sa iyo. Okay? Kasi sa kanila rin ang naratibo, sa kanila nagmula ang naratibo na hindi mo pwedeng kasuhan o hulihin ang vice presidente at ang mga impeachable officers na maling-mali naman. Dahil ang tanging may immunity sa ating saligang batas ay ang presidente. Yun nga daw. So ibig sabihin, pwedeng hulihin yan, hindi lang yan pwedeng tanggalin sa posisyon. Diba? So sila ang nagpakalat niyan. Ngayon, ang pangalawang opinion, itong mga lawyers na matatanda ni Inday Sayad, hindi itong mga bata ang lagi nilang sinasabi kay Inday dati, mag-resign ka na lang hanggat maaga pa. Tapos harapin na lang yung mga kaso. Mag-resign. Bakit? Para hindi ka ma-impeach, makatakbo ka pa sa 2028. Kaso ang sinunod ni Inday Sayad, dahil siyempre yung sa kay Panelo. So yan yung dalawang nag-uupugan. Last year ko pa kinontent yan. Yan yung dalawang opinion na magkabila. Itong suggestion ng matatandang lawyers na nitong kila Inday Sayad, yung mga senior lawyers nito, yun ang advice sa kanya at iba yung advice ni Salsal Panelo. Kaya pala lagi nandun si attorney. Kaya fake yan. Fake yung nagpadala ng feelers. Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan. Kung sino ang nagkwento yan. Kaya hindi ko talaga pinost yan at nag-post na nga ako na wala. Pero syempre, sinabi ko naman, walang katotohanan yan. Pero kung posible, ay posible. Lahat naman ng bagay, posible. Diba? Pero as far as I know, wala talaga. Wala talaga. Yun lang, yung abot ko, wala talaga. Sa akin naman, kung totoo yan, Kung totoo yan, tapos nagsalita na si Attorney Claire Castro, sabi niya, open naman daw, 'di ba? Si BBM dati pa. Kung kanino naman generic yung sinabi ni Attorney Claire na yun. Ang sabi ko isip-isip ko naman, okay lang rin para paghintayin din ni President Bongbong Marcos sa labas 2 oras. Baka ganti man, di ba? Pinaghintay daw sila Congressman Sandro Marcos. Tapos pwede rin issuehan ng warrant habang naghihintay doon, di ba? Pero si Divino pa niya,
Sa demeanor ba ni Sara Duterte, sa demeanor ni Inday Sayad, nakikita nyo ba sa kanya na magpapakumbaba yun? Mahirap pagkatiwalaan eh. Ito naman Yung naisip demeanor ko na eh. yun? Kasi pwede niyang subukang i-delay yung mga gustong ikaso sa kanya. Pwede niyang subukang lusutan yung sa impeachment. Pero pwede niyang subukan na makipag-ceasefire dito kay Pangulong Marcos. Kung totoo man yan o hindi ko din alam. Pero paano mo i-hold itong si Sara Duterte doon sa, kunyari, para makatakbo pa rin siya sa 2028, na kung siya ay, kung magawa niya yun at siya yung pala rin, na hindi niya tatargetin o kumbaga papahirapan o at the worst, may gugurgurin doon sa mga pakiramdam niya, umapi sa kanila ngayon. Diba? So, hindi mo din pagkakatiwalaan eh. Paano mo, diba? Ngayon, may ganun yan eh. May saltik yan eh. Tsaka isa pa, tingin nyo ba si Lisa Marcos papayag? Si First Lady? Tama. Diba? Tsaka si PBBM, hindi sira ulo yan. Si PBBM, musang yan. Musang yan ha. Scout Ranger yan ha. Ang musang tahimik na kumikilos, tahimik na naglalakad, parang pusa. Diba? Biglang umaatake ng palihim. Musang yan, Scout Ranger yan si PBBM. Hindi yan utu-uto. Di ba yung sa letter nga ni sa letter na sinend ni Ramil Madriaga yung una, ang plano daw tigihin si BBM ng December 2025. Pero di ba last year March pa lang nilipad na sa dahig si si Digong. Di ba? So ganun nga, no, I agree na ganyan gumalaw si President Bongbong Marcos. Akala nila kasi weak eh. Ayun, yung pala, yung mga tumawag sa kanya ng weak, mas weak pa sa weak. Sila pala. Nakakulong na. Sa sobrang weak ni PBBM, nakakulong si Kibuloy, nakakulong si Fentaboy, nakakulong si Marco Tae, si Mike Diferencia, si pangalan ito, yung kalbo. Si Teves, nakakulong si Teves, di ba? Sino pa mga nakakulong? Si Bunuan. Marami. At may mga makukulong pa. Ang dami ng mga nakakulong na ng mga engineers. May mga nagtatago pa, no? May mga nagtatago pa. May nagtatago. Si Atong Ang, si Binibini Baklang Hari na widowed na daw siya. Di ba? Patay na pala si Myla Roque. Di ba? Isipin mo pinatay na ni Binibini Baklang Hari. What the heck? Baka may nililigawan doon, di mo naman masabi. Baka makipag-usap, hihiram ulit ng presidential chopper. Hindi, ang si Binibini Baklang Hari kasi talagang si Sara. Kinakailangan na niyang kinakailangan talaga niyang makakuha ng papakasalan siya ron na gay para maging legal ang kanyang paninirahan sa Austria. Putik matalino Hindi, kasi alam niyo kung bakit? Kasi denied talaga yung legit denied ang asylum ni Roque. So nasa appeal siya ngayon. Naka-process yung appeal niya. So ibig sabihin ini-appeal niya kasi pwede yun eh. So while on the process ng appeal, syempre makakapag-stay ka ron. Pero napakaliit nung chance na ma-approve yung appeal niya dahil talagang based sa history talagang wala halos na-approve na appeal pagdating sa mga asylum. So, ang pag-asa na lang talaga niya ay magka-asawa ron. Wow! Kaya single. No, kaya siya widowed ang nilagay niya. Ang problema, nung nakaraan na nag-content siya, na siya ay nasa hotel, nasa hotel talaga siya. Kaso, dahil meron siyang kinausap, ang problema, na-scam siya. Nabudol siya dahil yung kinausap niya, homeless naman pala. Nakuhaan siya ng down payment na pera at hindi pa siya nakatsupapi. Diba? Yun ang masama nun. Yep. So, ito legit ito ha. Legit talaga ito. Tatanggi ito ni Roque. Lagi nanonood sa akin yan. Lagi ako niyang pinopost Nyari Roque. No? So, legit talaga yun. So, yung ini-hotel niya, di ba, nag-content daw siya na kaya siya nasa hotel? Sabi niya dahil mainit. Hindi, may tinagpo talaga siya.
May Homeless tinagpo siyang pala. lalaki na akala niya ay ano, Papakasalan na siya. kasi magbabayad talaga siya, willing siya magbayad. Kaya lang hindi yata magkasundo Ano ba yun? sa Pwede ba presyo. ng same-sex marriage? Doon? Oo naman. Talaga? Di ba si Tio Moreno at si Alvin Chipmunks, hindi nyo ba alam ang kwento? Ito legit Hindi. din ito. Kita mo, hindi makapalag sa akin si Alvin Chipmunks at si Tio Moreno. Na itong si Alvin Chipmunks ay gustong pakasalan si Tio Moreno nung last December. Nito nakaraan 2025, di ba nagsama sila? Si Alvin Chipmunks ay may asawa na gay din dito sa the Netherlands. Ngayon, ang sabi ni Tio Moreno, papakasalan kita, bayaran mo ko ng 20,000 euros. Di ba? Para sa ganun, makapunta na rin at makapag-permanent residency sa the Netherlands, itong si Tio Moreno. Hindi nagkaigi, pero hihiwalayan. Siyempre, i-divorce kailangan ni Alvin Chipmunks yung asawa niya. Dami nilang pera. Hindi pumayag baka kinapo si Alvin Chipmunks sa 20K at hindi pumayag, baka napaisip-isip. Di ka, palaigit naman ito eh. Diba? Mabaho naman to si Tio Moreno, palaigit Baho ito. tayo ko. Ito Yan ay daw hindi chismis ha. Guys, ito ay hindi chismis. Kaya kita mo hindi makapalag sa akin sila Tio Moreno. Tsaka si Alvin Chipmunks. Dahil hindi ito chismis. Legit ito. Yun lang. Legit ito. Kaya yung mga picture nila noong December na magkasama sila, di ba? Nag-tour sila dito sa Asia. Isipin mo ang sweet-sweet nila. Magkayakap sila sa mga picture. Di ba? Nag-tour sila sa Thailand yata. Nag-Christmas sa Thailand o sa Bali. Nakalimutan ko na yung sa mga picture nila nung Christmas. Isipin mo may asawa ka. Ang kasama mo sa Pasko, pati New Year ay iba. Okay, so kasama din natin, nandyan si Joliet Lineberg, Aspernito, BTS Army, Hearts Elina Villos, Yoli Abukay, Robin Gorospe, nandyan din si Emelita Hukom, Mariza Navarro Lazaro, Delia Piapi Abihar, Aida Bantige, Gemma Haikal, Jen Rabara from UK. Kasama din natin si Nelly Salvo, Arsenio Peralta, Redelia Juven, Lele Tonini, and Hearts Sumoneth Borromeo. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at sa iyong patuloy na paggabay sa aming bayan. Gabayan mo po ang aming mga pinuno, lalo na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo siya ng karunungan, katatagan, mabuting kalusugan at lakas upang patuloy niyang magampanan ang kanyang tungkulin para sa sambayanang Pilipino. Panginoon, ilayo mo po siya sa anumang kapahamakan, kasamaan, paninira at masasamang balak. Palibutan mo siya ng iyong banal na proteksyon at mga taong may mabuting puso at tapat na hangarin para sa bayan. Naway manaig ang katotohanan, katarungan at kapayapaan sa ating bansa. Protektahan mo po si PBBM at ang kanyang pamilya, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat.
Visayas hanggang Mindanao. Boses mo'y umaabot, dala ay bagahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat para sa bayan. Ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa at magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, BBM sa puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain, bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw ay